was specifically amended by Republic Act 9369, and now 8436 has been implemented, re-implemented, even if this is a real violation of an existing law. So our prayers, therefore, is that mandamus to compel the Commission on Elections to implement Section 31 of Republic Act 9369 and to issue resolutions and appropriate resolutions for the implementation of the same. Why? Bakit? Because it is provided by law. Second, it is a voter verification mechanism in itself. Kung meron tayong manual counting, makikita po natin yung progression of votes. Makikita ng mga watchers kung sino talaga ang binoto nila at meron tayong tally sheets. Meron tayong election returns na klaro. Meron tayong certificate of votes. So we can have clear basis. Meron tayong factual basis pagpunta na doon po sa canvassing. Kaming mga lawyers, meron na kaming mga data kung anong nakuha ng aming mga kandidato kada presento. And we can already marshal all our facts and data when we go to the canvassing. Unlike now, bibigyan ka na lang ng election return, hindi mo alam kung paano nakuha yung resulta. Kaya nga po, ang intention po ng batas, Republic Act 9369, is manual counting muna. Ang electronic po, canvassing lang at consolidation of votes. Hindi po included ang counting. Pero ang COMELEC, in-include nila voters naman, Sections 24 and 27 of Republic Act 10591 contemplates paper ballots and on-site voting. Okay? At saka on-site canvassing po. Ang ginawa po ngayon, online na walang batas. So kailangan po maglagay muna ng mga klarong safeguards at saka kailangan i-konsulta. Wala kasing consultation itong online voting, diretso na lang, walang batas. At hindi po pwede ang Commission on Elections magawa ng sariling batas na hindi po batas galing ng Kongreso. Yun po ang summary ng aming petisyon. Ito po ay pinangunahan ng PDP Laban at pinirmahan ito, may resolution ito ng PDP Laban kasi po ang PDP Laban wants to protect the votes of the Filipino people, and supported po ito ng mga magigiting na mga abogado ng mga kandidato like Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez. Ako rin po ay pumirma, Attorney Israelito Torion at si Attorney Glenn Chong. Hindi lang nakahabol yung kanyang pirma kasi nasa Davao pa siya, but he is one of the petitioners. And meron din pong mga overseas voters and OFW na kasali po dito, petitioners. Nilimit lang namin kasi more than 200 po ang pumunta sa aking opisina. Hindi na po makaya ang pagpasiro. So nilimit lang namin. They are very supportive of our legal move. Attorney, for the record, we are praying for makapag-issue yung court ng TRO. TRO po na and mandamus, mandatory injunction para po first sa domestic voting na i-implement yung Section 31 ng RA 9369 at magawa sila ng resolution para ma-implementa ito. Hindi naman mahirap kung pagboto hindi mo na ipasa doon sa machine, i-manual counting mo lang muna, wala nang kailangan gastos. Doon na lang, choke na lang siguro ang tally, wala nang kailangan gastos. And then this will also coincide yung concern ng isang lawyer din, si Attorney Respicio, na doon na lang i-on yung internet pag-transmit na ng mga results. Kaya para sigurado tayo, meron talaga tayong datos kung ilan ang nakuhang boto ni Attorney Lambino, ni Attorney GB Bondok, kada presinto, at saka pati na rin mga local candidates. Mga local candidates ito masisiyahan. Kasi kung sino ang talagang nanalo, ay sisiguraduhin sana namin na sila talaga ang mananalo. Attorney, sir, klaruhin lang din natin. Yung mga OFW, yung reservation, kasi parang feeling nila, matidaya yung election through online voting. Kaya nga ito, kasi we are saying that
in the meantime, i-TRO muna ito. And what will we do? We will follow first Republic Act 10591 na 10590. Ano yung gagawin? May in-person voting, mail voting, and in certain cases, you follow what was the procedure that was done before. Huwag muna yung online voting kasi nga wala ito nakadaan ng konsultasyon as required by law. There is no international certification. And second, most importantly, there is no law calling for this and for the implementation of this scheme. Sir, masasabi po ba natin na yung gagawing online voting ay nabago muna sa batas? I will let Attorney Bondok answer that. Kasi meron po tayong legal maxim, no, that spring cannot rise above the source. No? Ang problema nga sa online voting, although we load the COMELEC for exploring new technologies, kailangan pa rin may batas muna bago sila mag-implement. At saka isa pa, ang mandato po ng COMELEC is to ensure na hindi ma-disenfranchise ang mga voters. Ang problema nga dito, it is open to fraud, it is open to duress, at wala akong safeguards dahil wala namang consultation or extensive consultation. Meron din po kami message sa mga OFW kasi yung iba medyo naiinit po because syempre they are afraid. To your question, baka raw madaya sila. 2 points lang po. Number 1, March 9 lang namin nalaman to. And it is not even a month later na action na po namin. It is April 3. So we are doing our best to make sure we have free, honest, and orderly elections. At yung amin pong mga ginawa para sa OFW, hindi lang po para sa kanila, pati po sa mga nandito na mga pamilya nila. No, para to make sure na hindi nasasayang yung mga pinapadala nila. Sir, may oras pa po ba tayo sa April 30 na po yung voting period para sa atin? Well, definitely because you know yung manual voting naman is implemented in KSA, for example. No? So ibig sabihin kaya. Ang total po ng OFW population is 1.6 to 1.8 maybe million. So kayang-kaya naman yan. No? Pero may mensahe kami, Attorney Lambino will deliver the message. Primary petitioner po kasi yung PDP Laban Party, represented by Vice Chairman Alfonso Cusi at saka ako bilang Vice President for International Affairs. Saan po sir yung copy ng ano? Wala pa. Nagpa-file pa kami ng mga notice o kaya yung copy for the COMELEC and Solicitor General. So, mini-mail pa namin yung mga copies nila. Ngayon po. Ongoing yung mailing namin. Diyan lang. Kailangan kasing mabigyan ng copy ang COMELEC at saka ang Solicitor General. So, hintayin natin. Katapos na papunta na rito yung aming staff. Pero for a brief background lang, Attorney Lambino, ano po yung mga parang reason kung bakit tayo nagpa-file ng petition? Ano Kasi ba itong petition na to? It's a petition for prohibition and mandamos. Prohibition in the sense na wag muna nilang ituloy yung online voting sa mga overseas Filipino workers. First time kasi nilang gagawin ito eh. Wala pang pilot project nilang ginawa ito. Tapos binabanggit doon sa guidelines ng COMELEC na 77 election posts nila ipapatupad ito sa buong mundo at alinsunod doon sa mga konsultasyon namin sa mga overseas Filipino workers organizations, hindi nila kakayanin at hindi nila masyado naintindihan yung prosesong gustong ipatupad ng COMELEC. At sinubukan po nila yan. Kaya marami nagpuntahan sa aming mga overseas Filipino workers leaders. Pinasyalan nila ako sa opisina. Pinasyalan din yung mga ibang mga kasama natin na senatorial candidates. At isa po yung kanilang boses na sinasabing hindi nila kakayanin. Maraming mga Pilipino ang madi-disenfranchise kung ipapagpatuloy itong online voting. So ako rin pinag-aralan kong mabuti ito. Patagal kong binasa ito. Mahigit 2 linggo kong tinitignan kung paano ma-expedite nga kung tama ba yung sinasabi ng COMELEC na mas maraming mga OFWs na makakaboto in the online voting. Kasi ang sabi ng COMELEC, kaya nila pinapagpad ang online voting, bababa raw yung turnout ng mga OFWs ng mga nakarang eleksyon na sa mga 35-38% lang. So gusto nilang maparami yung mga magbobotong OFW. Maganda yung purpose, maganda yung motive, maganda yung intention. Pero in the actual practice, kasi first time na mangyari ito eh. Nakasanayan na ng COMELEC at saka mga OFWs, yung dati na from 2010 to 2022 elections, ay ang importante lang naman po dyan ay ayusin lamang yung proseso. Pero maglalabas ka ng bagong prosesong online voting, mahirap talaga. At sa tingin namin, at tama yung posisyon ng karamihan ng overseas workers organization na ibalik sa dati yung sistema. Kaya na magsasampa tayo ng prohibition
and mandamos. Prohibition para itigil yung online voting, mandamos para ipatupad yung dating ginagawa na ng COMELEC. At sa tingin namin, mas maraming mga overseas Filipino workers ang makakaboto pag pinatupad yung dating sistema. Sir, paano nagsimula na po yung enrollment? Sa tingin niyo po mapipigilan tayo? Meron pa tayong panahon eh. Mag-i-start yung online voting sa April 13. Isang buwan naman yan eh. Mag-i-start yung absentee voting April 13 hanggang May 12. So 1 month yan eh. At hindi naman sabay-sabay naboboto yung mga OFWs natin. So depende sa lugar nila. So sa tingin natin, meron nga panahon. Kaya nga po ngayon maghahain kami April 3 ngayon. Hopefully ay mapakinggan ito ng ating minamahal na Korte Suprema yung ating petisyon. So hintayin lang natin. Darating dito si former Secretary Alcusi at si senatorial candidate sa kasama ko, Jimmy Bondok, at iwan ko makakarating si Atty. Rodriguez, mga iba pang mga overseas Filipino workers leaders, at iwan ko pati si Atty. Glenn Chong yata gusto rin niyang sumama dito sa petisyon ito. Okay. Thank you, sir. Kita ba kayong posibilidad na posibleng mamanipulate ang resulta ng online voting? Kaya kayo nag-file? No. Ang kinatatakutan lang namin ay yung hindi magkakaroon ng yung matugunan yung hangarin ng mga OFWs na makaboto sila, ma-disenfranchise sila. Kasi nga mahirap nang sundan yung proseso ng online voting. Marami ang mga hindi nakakaintindi sa ating mga overseas Filipino workers kung paano gamitin yung kanilang gadget, smartphone ba yan, laptop, yung kanilang iPad. Mahirap talaga. Kahit na tayo pang dito nahihirapan po tayo. Kaya yun ang kanilang hinaing yung mga leaders ng mga organizations. Sir, nakarating na ba sa inyo yung reklamo ng mga OFW na hanggang ngayon hirap sila makapasok sa system ng COMELEC? Yun nga yung isa. Hirap na hirap nga. Kasi nga, di natin alam kasi kung ano yung technology yung ginagamit sa iba't ibang mga bansa, no? Kung mabilis pa yung internet doon o mabagal yung internet doon, nakakaiba-iba kasi eh. So hindi natin alam kung gaano kabilis. Kaya walang hard and fast rule kasi ang paggamit ng technology. So sabi ng mga organizations ng OFW, mabuti na yung dating nakasanayan kasi alam na natin personal na pupunta yung mga botante sa mga electoral post na itinahalaga ng COMELEC at saka ng ipahatan natin at doon sila pupunta. Sir, ano yung advice mo sa mga OFW na planong bubuto ngayon online? Anong gagawin nila Sakali ngayon? man po na hindi po natin makukuha yung ating hinihingi na mapigilan itong online voting at magtutuloy-tuloy pa rin po yan, pumuto pa rin po kayo. Tiyagain po ninyo. Subukan pa rin po ninyo kung sakaling hindi natin makuha ito. Kasi ginagawa namin yung ating pamamaraan na matulungan po kayo na ma-exercise po ninyo yung inyong sovereign right pursuant to the Constitution under the preamble, under Article 2, Section 1 na sovereignty resides in the people. So yun ang ating gustong gawin, kaya natin ipapile itong petition na ito. Sir, ang isang abogado kasi sir na si Atty. Harold yung nag-expose sa posibleng dayaan na mangyayari kung magkakaroon ng connection sa internet. Okay. No? Dito sa online na ito, palagay nyo may posibilidad? Hindi ko alam yung naging basihan ni Atty. Respicio. Atty. Respicio, isang magaling na abogado na from Isabela at nire-respeto natin siya. Kilala ko yung tatay niya at napakahusay na pamilya po sila. At palagay ko naman hindi magsasabi ng gano'n si Atty. Respicio kung wala po siyang naging basihan. Isa siyang mahusay na abogado, accountant siya at mas techy siya kisa sa akin. So I'll leave it at that na may basihan yung mga pangamba ni Atty. Respicio na itong teknolohiyang pinapairal ngayon dito sa ating bansa, wala namang perfecto yan kahit anong technology. There is always the possibility na hindi 100%. So, okay lang yung panawagan ni Atty. Respicio, ay kailangan tugunan po yan ng COMELEC na ayusin yung mga sinasabi ni Atty. Respicio. Sir, sa lahat ng mga supporters natin, sino yung dapat iboto natin, sir? Sabi ko nga, lagi kong pagdating sa senatorial elections, kung sa tingin po nila ay sa loob ng 30 taon ay nagkaroon ng magandang pagbabago ang kanilang mga buhay, gumanda po yung kalidad ng edukasyon ng ating mga mamamayang Pilipino, naging mura ang mga bilihin, ay ibalik po ninyo yung mga dating tumatakbo na po yan. Pero kung sa tingin po ninyo ay lalong naghirap ang inyong buhay, nakaranas po kayo ng gutom, at ang Pilipinas ay hindi po umaasenso, subukan naman po ninyo ang bago. PDP laban. Team Duterte. Team Suka. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you po, Atty. DDS Vlogger, sir. Salamat. Maraming salamat.